Kabanata 311. Napaluha ang matandang Mr. Knock nang makita ang nangyari. Marahil, naging mas malambot ang puso niya habang tumatanda siya. Noong gabing iyon, lubos siyang naantig sa bata. Sino si Jamie? Tanong ng nurse. Siya ay ang aking nakababatang kapatid. Sa kasalukuyan, siya ay tumatanggap ng paggamot pagkatapos na masangkot sa isang aksidente. Bahagyang namamaos na boses ang sagot ni Robbie habang namumula ang mga mata. Kasalanan ko kung hindi ko siya naprotektahan. Kung nahawakan ko lang sana ng mahigpit ang kamay niya, hindi sana siya mabangga ng kotse dahil sa paghabol sa isang kuting. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya. Mabilis na pinunasan ng nurse ang kanyang luha nang marinig iyon. Nakabawi siya sa kanyang pagkakalmado at nagtanong, nagugutom ka na ba? Bibilhan kita ng makakain. Ayos lang. Magalang na tinanggihan ni Robbie at nagpaliwanag, sabi ni Mommy, hindi ko dapat problemayan ang iba. Ang nakababatang kapatid ko na babae dahil siya ay may sakit. Kaya, kakailanganin ko ang iyong tulong sa pag-aalaga sa kanya. Nang ibinuka ng nurse ang kanyang bibig para magsalita. Pupuntahan ko ang kapatid ko ngayon. Pinutol siya ni Robbie habang muling yumuko sa kanya, please take good sa pag-aalaga ng aking kapatid na babae. Maraming salamat. Sige, hindi mo kailangang mag-alala dahil aalagaan ko siya ng maayos. Saad sa kanya ng nurse habang nagpupunas ng kanyang mga luha. Salamat. Tumalikod na si Robbie at umalis. Ang matandang Mr. Knock ay mabilis na kumuha ng takip sa likod ng kabinet na matatagpuan sa isang sulok. Lumabas si Robbie mula sa ward para humingi ng disposable cup. May 3 servings siya ng mainit na tubig bago siya umakyat. Ang matandang Mr. Knock ay naantig na ang kanyang mga mata ay natubagan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa itaas na palapag habang hawak ang sakli niya na nanginginig ang kamay. Sa pagkakataong iyon, dali-dali siyang nilapitan ni Spencer. Mr. Knock, kanina pa kita hinahanap. Akala ko may nangyari na sayo. Kamusta ang batang iyon? Agad na bumalik sa dati niyang cool na kilos ang matandang Mr. Knock. Inilipat na siya sa ward. Buti na lang, sinabi sa akin ng doktor na ang kanyang mga sugat ay hindi nabanta sa kanyang buhay. Siya ay nagdurusa mula sa isang bali sa kanang bukong-bukong at mga pasa sa kanyang katawan, pati na rin ang isang bahagyang concussion. Sabihin sa kanila na kumuha ng pinakamahusay na doktor pati na rin ang pinakamahusay na mapagkukunan na magagamit upang gamutin ang batang ito. Yes, the hospital is giving their full attention, noong the request is from you. At nandito na rin ang superintendent at pediatric specialist, sabi ni Spencer habang tumatango. Tumango ang matandang Mr. Knock bilang pagsang-ayon at itinuro ang ward sa likod niya. Gayon din ang dapat ilapat sa batang babae. Bukod sa kanyang mga medikal na paggamot, pakitingnan din ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayusin ang ilang profesional na tagapag-alaga ng medikal. Wala akong gusto kundi ang pinakamahusay sa lahat para sa kanya. Pagkatapos ay ginawa ni Spencer ang mga kinakailangang pag-aayos at inalalayan ang braso ng matandang Mr. Knock. Mr. Knock, payagan mo akong ibalik kita dahil gabi na. Wala ako sa mood na magpahinga, hanggang sa ang tamang pagsasaayos ay ginawa para sa mga batang ito, tugon ng matandang Mr. Knock. Umakyat siya sa taas habang hawak ang sakli niya. Ako ay 76 na taong gulang, ngunit ako ay naantig ng 13 taong gulang. Mas gugustuhin niyang magutom para hayaan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae na magkaroon ng hamburger. Tumigil sandali ang matandang Mr. Knock bago siya nagpatuloy, nang nangako ang nurse kay Robbie na bibili ng oatmeal para sa kanyang kapatid na babae, ibinigay niya ang kanyang libro sa kanya bilang collateral at yumuko sa kanyang harapan. Siguradong meron ang batang ito ng magandang pagpapalaki. Nagtataka ako kung anong uri ng tao ang kanyang mga magulang na nagpalaki ng gayong katangi-tanging bata. Nang makita niya ang batang ito, bigla niyang naisip si Zachary. Kung iisipin, si Zachary, ang brat na iyon din ay cute nung bata pa siya. Gayunpaman, ngayong matanda na siya. Naputol ang boses niya nang maisip niya kung paano siya sinadyang galitin ni Zachary kaninang umaga bago siya nagsalita. Habang tumatanda siya, lalo siyang nakakainis.
Hindi napigilan ni Spencer ang mapangiti. Ang harsh mo sa mga salita mo, pero malambot ang puso mo. Mas mahigpit ka lang sa kanya Mr. Nock dahil malaki ang pag-asa mo sa kanya. Gayunpaman, siya ay nasa hustong gulang na ngayon. Natural, ginagawa na niya na may sariling pananaw. Kaya naman, hindi mo naaasahan na magiging ganito siya ka-compliant, di ba? Apo ko pa rin siya, kahit gaano siya katanda. Nawalan siya ng parehong magulang noong bata pa siya. Ako ang nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Dahil dito, hindi ako papayag na sumunod siya sa yapak ng kanyang ama. Ang ekspresyon ng matandang Mr. Nock ay hindi pangkaraniwang natukoy nang sabihin niya iyon. Gayunpaman, nagkaroon ng isang komplikadong kislap sa kanyang mga mata. Ibinaba na lang ni Spencer ang ulo niya nang walang sinasabi. Alam ng mga tao sa pamilya Nock na parehong namatay ang anak at manugang ni Mr. Nock noong napakabata pa ang edad. Ang trahedyang iyon ay nagdulot sa kanya ng pagkadurog ng puso. Para naman kay Zachary, nanatiling kahirapan ang pangyayaring ito para sa kanya. Sa makatuwid, ito ay naging bawal ng pamilya Nock. Walang ibang nang ahas na ilabas ang isyu maliban sa pamilya Nock mismo. Dahil sa kalunos-lunos na pangyayaring iyon, naging mahigpit ang matandang Mr. Nock sa buhay pag-ibig ni Zachary. Bagamat 28 taong gulang na si Zachary, hindi pa siya opisyal na nakikipag-date sa isang babae. Dahil dito, siya sa halip ay pasibo ngunit matigas ang ulo kapag nakikitungo sa kanyang buhay pag-ibig. Noong nakaraan, nalaman ng matandang Mr. Nock na may nakikita si Zachary. Sinubukan pa ng huli para sakalin hanggang mamatay ang pinsan dahil sa babae. Dahil dito, nagresulta ito sa paghahanap ng paghihiganti ng tiyahin ni Zachary. Kaya naman, ang matandang Mr. Nock ay sumugod kaagad sa HCT upang harapin ang usapin. Upang maiwasang maulit ang pangyayari, ang matandang Mr. Nock ay kailangang maging walang kompromiso, kahit na ang ibig sabihin nito ay magtataglay ng sama ng loob si Zachary sa kanya. Lolo Nock, isang magandang boses ang umalangaw-ngaw. Lumingon ang matandang Mr. Nock at ngumiti. Tignan mo kung sino ang nandito. Hello Sharon. Pasensya na at natagalan ako, Lolo Nock. Hawak ni Sharon ang dalawang lunchbox habang nagmamadaling naglakad papunta sa kanya. Ako ay gumawa sa iyo ng oatmeal at merienda. Narito, mangyaring magkaroon ng ilang sandali para tikman ito. Salamat, Sharon. Napaka-maalalahanin mong babae, puri ng matandang Mr. Nock. Pakiabot mo sa akin. Nakakapagod siguro to Miss Blackwood. Natanggap ni Spencer ang mga lunchbox mula sa kanya. Nang mapansin niyang may benda ang kanyang mga daliri, nag-aalala siyang nagtanong, Miss Blackwood, anong nangyari sa iyong kamay? Wala, mabilis na itinago ni Sharon ang kanyang mga kamay sa likod niya. Hayaan mo akong tingnan, utos ng matandang Mr. Nock. Lolo Nock, nakakunot noo si Sharon habang sinasabi niya, nahiwa ko ang aking mga daliri nang maghiwa ako ng mga prutas. Ito ay isang maliit na sugat lamang. Magiging maayos din ako. Huwag kang magluto ng mag-isa sa susunod. Paalala sa kanya ng matandang Mr. Nock dahil sa pag-aalala, hayaan mo na lang ang katulong na hawakan ito. Well, gusto kong magluto ng personal para kay Lolo Nock. Ang anak na babae. Ang matandang Mr. Nock ay tumango sa tuwa. Alam kong matalinong desisyon na magpakasal si Zachary sa iyo. Hindi naman siguro natin siya kayang pilitin, Sharon sighed. Anong nangyari? Napagtanto ng matandang Mr. Nock na ang kanyang salita ay may nakatagong kahulugan. Nagalit ba siya sa iyo ulit? Napangiti ng mapait si Sharon habang sinasabi, I wouldn't have the nerve to get angry at him. Bumili ako ng king crab para sa hapunan ngayong gabi. Habang naghahanda ako ng hapunan, kinuha niya ang susi ng sasakyan at nagmamadaling umalis nang hindi lumingon sa akin. Lumabas siya para hanapin ang babaeng iyon. Kalokohan. Malungkot ang mukha ng matandang Mr. Nock. Haharapin ko siya pag-uwi ko. Lolo Nock, huwag po sana kayong magalit. Magre-rebelde lang po siya lalo na't idiin natin siya. Pag nalaman niya, baka magalit pa siya sa akin. Sa tingin ko, mas mabuti kung hayaan na lang natin ang tadhana. Sige, alam ko na ang gagawin. Ngayon, umuwi ka muna at magpahinga ng mabuti. Salamat sa iyong hapunan.
Tinapik ng matandang Mr. Knock ang kanyang mga kamay. Lolo Knock, you're welcome. Hindi tayo tatayo sa seremonya, okay? Okay, ngumiti ang matandang Mr. Knock habang tinatango ang kanyang ulo at hinimok, pakiusap bumalik ka kaagad. Ikaw po ba, gabi na ngayon, hindi ka ba babalik? Tanong ni Sharon dahil sa pag-aalala. Meron bang may nasawi? Kung hindi, hayaan mo na lang ang mga subordinate mo. Kahit na mayroon, tatawag ako sa departamento ng trapiko ng pulisya para sa iyo. Hindi mo na kailangang mag-abala sa gayong walang kwentang bagay. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig nang hindi niya ito pinag-iisipan. Pagkatapos niyang magsalita, napagtanto niyang mukhang nabalisa ang matandang Mr. Knock. Na-realize naman agad ni Sharon na mali ang sinabi niya. Ang ibig kong sabihin ay ako. It's alright. I know you are straightforward. Umuwi ka na. Okay, sagot ni Sharon. Walang sabi-sabi, yumuko si Sharon sa matandang Mr. Knock at tumalikod para umalis. Nakatitig sa kanyang paalis na figure, nag-aalalang nagtanong si Spencer, Mr. Knock, sa tingin mo ba si MS Blackwood ay bagay talaga kay Mr. Zachary? Ano ang gusto mong sabihin? Tanong ng matandang Mr. Knock. Ang pangunawan ng isang tao ay sumasalamin sa kanyang budi. Diretso namang sinabi ni Spencer, ang mga mahalagang bagay sa kanya, ay isang walang kwentang bagay. Parang hindi tama sa akin. Si Sharon ay layaw na mula pagkabata. Maaaring siya ay prangka, ngunit hindi siya masama. Pinapanood ko ang paglaki ng kanyang ama. Siya ay may magandang personalidad, gayon din ang kanyang anak na babae. Kaya gusto mo si Zachary na pakasalan niya si Miss Blackwood pero... Sige, tama na. Pinutol ng matandang Knock ang kanyang pagsasalita at itinuro, kunin mo itong pagkain at ibigay sa batang iyon. Gutom pa rin siya. Ibigay mo sa batang yan. Medyo nagulat si Spencer. Si Miss Blackwood ay personal na nagluto nito at inihatid sa akin. Gawin mo lang ang sinabi ko. Oo. Kinuha ni Spencer ang mga lunchbox, at handa nang umalis. Kalimutan mo na iyon, sinabi sa kanya ng matandang Mr. Knock, pupunta ako roon ng personal. Nakarating silang dalawa sa itaas na palapag. Sa sandaling iyon, nailipat na si Jamie mula sa emergency room sa VIP ward. May bitbit na bag si Robbie sa kanyang likuran at nanatili sa gilid habang nag-aalalang nagtatanong, Doktor, kamusta ang kapatid ko? It's nothing major. You don't have to worry. Please be careful not to trip over, okay? Ang pagkakita sa isang 3 taong gulang na nag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid ay nagpainit sa puso ng mga nanunood. Dahil dito, naging malumanay ang tono nila nang kausapin nila si Robbie. Sa loob ng ward, nilagyan ng bagong label ng mga doktor ang pulso ni Jamie. Naglagay sila ng catheter sa likod ng kanyang kamay. Bukod pa rito, mayroon ding ventilator at isang electrocardiograph para sa kanya, kasama ang iba pang mga device. Si Robbie ay nakatayo sa gilid at nanunood, na nakakaramdam ng pagkabalisa. Matapos ma-set up ang lahat ng device, muli siyang lumapit sa mga ito. Doktor, ano po ba ang status na tama ngayon? Bakit wala pa rin siyang malay? Anak, nasaan ang mga magulang mo? Malumanay na tanong ng isa sa mga doktor. Nakapatay ang phone ni Mommy. Medyo nabulunan ang boses ni Robbie. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi habang ipinahayag niya, gusto ko malaman ang kanyang kondisyon. Ako ang kanyang panganay na kapatid. Nagulat ang doktor sa sinabi ni Robbie. Gayunpaman, yumuko siya at mahinang sinabi, Bata ka pa, kailangan kong makita ang iyong mga magulang. Magkamukha kayong dalawa, kambal kayo. Magalang na sagot ni Robbie, triplets kami. Ako si Robbie habang ito naman si Jamie. May nakababatang kapatid kami, si Ellie. Siya ay dumaranas ng pamamaga ng tonsil. Sa kasalukuyan, nagpapahinga siya sa ward sa ibaba. Nako, triplets kayo. Lumapit sa kanya ang ilang nurse at ngumiti. Ang cute mo. Kung tutuusin, mas gwapo ka pa sa mga batang artista sa telebisyon, isa sa komento ng mga nurse. Multiracial ba kayo? Nasaan ang mga magulang mo? Mahal kong mga nurse, ang aking kapatid ay nasugatan.
Kaya, kailangan niya ng isang mapayapang kapaligiran upang gumaling, sabi ni Robbie. Kumunot ang kanyang maliit na kilay at sinabing, pwede bang huwag kayong magkwentuhan dito? Natigilan ang mga nurse na iyon. Kasabay nito, nahihiya silang humihingi ng tawad sa kanya. Natawa ang isang doktor at nagpaliwanag, anak, hindi mo kailangang mag-alala ng seryoso. Bakit wala pa rin siyang malay kung hindi naman seryoso ang kalagayan niya? Doktor, maaring bata pa ako, pero huwag naman sanang kunin mo ako bilang isang bata na walang alam. Mangyaring sabihin sa akin ng direkta ang tungkol sa kalagayan ng aking kapatid, kakayanin ko ito. Sige na, napangiti ang doktor at sumagot ng propesyonal, ang kanang bukong-bukong ng iyong kapatid ay nabali. Maraming pasa ang kanyang katawan habang siya ay may minor concussion. Sa makatuwid, wala pa rin siyang malay ngayon dahil sa concussion. Doktor, sigurado ka bang menor de edad lang ito? Magkakaroon ba ng anumang seryoso? Nais ni Robbie na kumpirmahin muli. Wow, humahanga ako, sabi ng doktor, hindi ba't 3 taong gulang ka lang? Naiinip na sumimangot si Robbie. Pumunta ka sa punto. Sige, sabi ng doktor, itinaas ang kanyang mga kamay sa pagkatalo. Wala pa siyang malay ngayon dahil sa kanyang sugat sa ulo at pagkawala ng dugo, ngunit siya ay magigising kaagad. Ipinapangako ko na aalagaan namin siya ng mabuti at siguraduhin ganap siyang gumaling. Sige, sabi ni Robbie, na nakahinga ng maluwag. Pwede mo ba akong bigyan ng kopya ng lahat ng medical na talaan ng kapatid ko? I need to hand them to our lawyer para maiharap niya iyon bilang ebidensya sa korte. Hindi makapaniwalang tinitigan siya ng doktor. 3 taong gulang pa lang siya, hindi ba? Paanong ang talino na niya? Gawin mo na lang. Isang boses ng matanda ang umalangaw-ngaw. Halos mapatalo ng doktor sa kanyang balat sa gulat, at tumalon siya mula sa kanyang upuan upang yumuko sa tao na nagsalita. Pagbati, Mr. Noct. Spare the greeting, sabi ng matanda bilang tugon sa isang pangkat ng mga espesyalista. Nagmamadali ang superintendent ng ospital patungo sa silid mula sa kabilang bahagi ng koridor. Pagbati, Mr. Noct. Sabay-sabay nilang sabi mula sa koridor. Nagtipon ako ng isang grupo ng mga espesyalista sa sandaling marinig ko ang tungkol sa kalagayan ng iyong apo, Mr. Noct, ang paliwanag ng superintendent ng ospital. Gagawin namin ang aming makakaya para matiyak ang mabilis na pagbawi para sa apo mo. Ahem, umubo si Spencer, pinutol ang superintendent. Hindi siya apo ni Mr. Noct. Meron lang siya isang apo, at iyon ay si Zachary Noct. Namutla agad ang mukha ng superintendent. Paumanhin sa paghahalo sa kanila. Maaaring hindi ko siya apo, ngunit malapit na, sabi ng matandang Mr. Noct. Mr. Hooters, iiwan ko siya sa iyong pangangalaga. Siguraduhin mong aalagaan siyang mabuti. Oo, syempre, Mr. Noct. Si Mr. Hooters ay kumaway. Sumunod naman ang ibang mga doktor at nurse. Gayun din, sabi ng matandang Mr. Noct, itinuro si Robbie. Ibigay sa kanya ang mga dokumento, at huwag kang maglakas loob na subukan na lokohin siya. Oo, Mr. Noct, sagot ni Mr. Hooters, na magalang na sumulyap kay Robbie. Mayroon din siyang kapatid na babae, oo nga pala, patuloy ng matandang Mr. Noct. Matagal na siyang umiiyak, at ngayon siya ay may tonsillitis at nagpapa-4 drip sa ibaba. Tandaan na alagaan mo rin siya. Oo, Mr. Noct, sisiguraduhin kong gagawin ko. Nang maglaon, kinuha ni Ginoong Hooters ang kanyang sarili na maunawaan ang sitwasyon at gawin ang kinakailangang mga pagsasaayos. Si Robbie ay nakatayo sa gilid at nakinig ng mabuti, ang kanyang nakakunot na mga kilay ay umayos lamang kapag siya sa wakas ay nakuha na niya ang mga dokumentong hiningi niya. Pinagmasdan siya ng matandang Mr. Noct na may maamong ngiti sa kanyang mukha at naglakad palapit ng bumantong hininga si Robbie sa kaluwagan. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Mas mabuti. Salamat, sabi ni Robbie, na tumalikod upang harapin ang matandang Mr. Noct na may tunay na ngiti. Sinasabi sa amin ni Mommy palagi na patawarin ang mga taong humihingi ng tawad sa kanilang mga pagkakamali at bumawi para sa kanila, kaya iyon ang ginagawa ko ngayon. Haha,
Salamat, bata. Tumanggo-tango ang matandang Mr. Knock. Kamukha ng batang si Zachary ang batang ito. Ang kanyang hitsura, ang kanyang aura, ang kanyang boses, at ang kanyang paraan ng pag-iisip. Siya ay kahawig ni Zachary hanggang sa bawat detalye. How about your driver? Hihingi ba siya ng tawad? Tanong ni Robbie na seryoso ang mukha. Maaaring kailanganin mong muling isaalang-alang ang kanyang posisyon bilang iyong tsuper. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 315. Tama ka. Pag-iisipan ko, sabi ng matandang Mr. Knock, at tumanggo bilang pagsang-ayon. Maaari mo ba akong tulungang ilipat ang aking kapatid sa silid na ito? Mas madali para sa akin ang pag-aalaga sa kanilang dalawa. Ang pakiusap ni Robbie. Ilang segundo lang nang lumilitaw sa pinto kasama ang kanyang mga nurse. Ang natutulog na kapatid na babae sa bed. Naayos na iyan, sabi ng matandang Mr. Knock. May iba pa ba? Ibinaba ni Robbie ang kanyang tingin at nag-isip saglit bago sumagot, sa ngayon iyon lang. Sige, turn ko na ngayon, nakangiting sabi ng matandang Mr. Knock. Maaari mo ba akong tulungan? Tulungan kita, tanong ni Robbie habang nauuhaw ang curiosity sa kanya. Itinuro ng matandang Mr. Knock ang basket na nakapatong sa mesa at sinabing, pinadalhan ako ng pamilya ko ng maraming pagkain, pero wala talaga akong ganang kumain. Matutulungan mo ba akong tapusin ang mga ito? Ayokong sayangin ang pagkain, pagkatapos ng lahat. Habang nagsasalita siya, pumunta si Spencer sa mesa at ibinaba ang mga lunchbox. Ang bango ng pagkain ay tumama sa mga butas ng ilong ni Robbie sa sandaling nabuksan ni Spencer ang basket, at siya ay pinanood na may mabituing mga mata habang ang lahat ng mga pagkain ay lumitaw sa mesa sa ilang segundo. Kumalabog ang tiyan ni Robbie nang makita ang pagkain habang pilit niyang inilalayo ang kanyang tingin. Maraming pagkain iyan, sabi ng matandang Mr. Knock na may lungkot na buntong hininga. Nako, mukhang hindi mo kaya tapusin ito mag-isa. Sana nandito ang mga kapatid mo. Natutulog pa sila, sabi ni Robbie bago siya naputol sa pag-iyak ni Ellie. Mommy, Mommy, Ellie, sigaw niya, sumugod sa gilid ni Ellie at marahang tinapik ang balikat nito. Huwag kang mag-alala, Ellie, ako ay nandito. Robbie. Umiiyak si Ellie, ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib ni Robbie. Miss ko na si Mommy. Huwag kang matakot, paparating na si Mommy. Sabi ni Robbie sabay punas ng luha niya. Nagugutom ka ba? Gusto mo ng pagkain? Oo, nagugutom ako, sagot ni Ellie, na dinilaan ang kanyang mga labi. Give me a second, sabi ni Robbie habang tinutulungan si Ellie na makaupo. Naglakad siya pabalik sa dati. Sa gilid ni Mr. Knock at yumuko sa kanya. Salamat, Lolo Knock. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Nagmamadaling sabi ng matandang Mr. Knock. Ginagawa mo ako ng favor dito. Kahit na ano, kumakain pa rin kami ng pagkain na para sa iyo, sabi ni Robbie, na itinaas ang kanyang ulo upang matingnan ang mata ng matandang Mr. Knock. Kapag nandito na ang mommy ko at si Mrs. Berry, I'll ask them to cook twice ng halaga para sa iyo. Ang sarap talaga ng pagkain ni Mrs. Berry. Sige, may kasunduan tayo, sabi ng matandang Mr. Knock, na naantig sa habag ni Robbie. Pangako ni Pinky, sabi ni Robbie, na inilabas ang kanyang pinky finger. Ang matandang Mr. Knock ay yumuko at nakipag-pinky promise kay Robbie habang may malawak na ngiti sa kanya mukha. Ito lang siguro ang pambata na ginawa ng batang ito ngayong gabi. Sige, kumain ka na, sabi ng matandang Mr. Knock, na tinulak si Robbie papunta sa mesa. Gutom na ang kapatid mo. Tumanggo si Robbie at nagmamadaling lumapit para ayusin ang mesa. Isang nurse ang sumugod at nag-alok ng tulong, at siya ay malugod na tinanggap ang kanyang alok. Salamat, aniya bago tumungo sa banyo para maghugas ng kamay. Pagbalik niya, inilipat na ng nurse ang mga pinggan sa overbed table ni Ellie at lumipat ng upuan para maupo si Robbie. Kumuha siya ng isang pamunas ng alkohol at tinulungan si Robbie na linisin ang kanyang mga kamay saglit. Sige, kain na tayo,
Sabi ni Robbie, kumuha ng isang mangkok ng oatmeal. Papakainin kita, Ellie. Kaya ko na itong kainin mag-isa, sabi ni Ellie, kinusot ang namamaganyang mga mata. Kumain ka na rin, Robbie. Naririnig ko ang iyong kumakalam na tiyan. Hamalakhak si Robbie at hinimas ang kanyang tiyan na may nakakatakot na ngiti. Salamat, Lolo Noct, sabi ni Ellie na nakayuko. Lagi namang sinasabi ni Mommy kung gaano kaganda magkakaroon ng magandang karma ang mga tao, at isa ka sa kanila. Oh my, bulong ni Spencer. Napaka-cute mo, batang babae. Salamat, cutie. Ang sabi ng matandang Mr. Noct habang naramdaman ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang gising na si Ellie, at naramdaman niya kaagad ang koneksyon sa kanya, na parang buong pamilya sila. Ellie, para kay Jamie ito. Kumain ka hanggat gusto mo at kakain ako pagkatapos mo, sabi ni Robbie habang nagtabi ng isang bahagi ng pagkain para kay Jamie. Hindi pa siya kumakain ng takeaway na nakuha ko sa kanya ngayon. Paano kung ang nurse na tumulong kay Robbie na maglinis ng kanyang mga kamay ay bumulong? It's fine, sabi ng matandang Mr. Noct. Mga bata, kukuha ako ng mas maraming pagkain pagkatapos mamaya. Maaari kang kumain hanggat gusto mo. Hindi na kailangan, sabi ni Robbie, naputol lang ng masasayang huni ni Ellie. Salamat, Lolo Noct, sabi ni Ellie na may malapad na ngisi. Kinuha niya ang isang custard bun gamit ang kanyang mamantika na mga kamay at ibinigay ito sa matandang Mr. Noct. Eto, magkaroon ng tinapay, Lolo Noct. Humakbang si Spencer para tanggihan ang kanyang alok. Ngunit ngumiti lang ang matandang Mr. Noct at kinuha ang tinapay mula sa kanyang mga kamay. Salamat, sabi niya sabay kagat sa bun. Napakasarap. Iyon ang pinakamasarap na custard bun na nakain niya, bagamat simpleng pastry lang ang laman nito na may cream. Ang mga kamay ni Ellie ay madulas na may langis, ngunit ang matandang Mr. Noct ay hindi ni isang bit na naiinis dito. Sa katunayan, sarap na sarap siya sa bawat kagat niya. Ang huling pagkakataon na nagkaroon siya ng ganoong matinding gana ay 22 taon na ang nakalilipas, noong 6 na taon pa lamang si Zachary. Ang tatlong bata ay nagbalik ng tsunami ng mga alaala, at ang kanyang pagnanais para sa mga apo sa tuhod ay lumakas kaysa dati. Mas mabuting magpakasal siya sa lalong madaling panahon at gumawa ng ilang apo sa tuhod para yakapin ko. Tingnan mo sila, napakaganda nila. Gabi na, Mr. Noct. Papauwiin na ba kita? Tanong ni Spencer, na nag-aalala sa kalusugan para sa matanda. Aalis ako pagkatapos nilang matulog, sabi ng matandang Mr. Noct, na itinuro ang mga higaan sa silid. Meron ba sila sapat na kumot? Magiging malamig ba sa gabi? Don't worry, Mr. Noct. If you insist, I can bring another set of blankets for them, sabi ng head nurse. Nasa sagot na ni Mr. Hooter ang lahat. Sige, siguraduhin may nagbabantay sa kanila 24/7, sabi ng matandang Mr. Noct. Oo, Mr. Noct. Oo, and sabi ng matandang Mr. Noct habang sinulyapan si Robbie. Umiinom ka ba ng gatas sa gabi? I'll get them at maghanda. Kailangan ni Ellie ng gatas, sabi ni Robbie bago ibinuga ang kanyang dibdib. Malaki na ako. Hindi ko kailangan ng gatas. Hahaha, ang pag-inom ng gatas ay hindi nangangahulugan na hindi ka na malaki. Nakangiting sabi ng matandang Mr. Noct. Humajik-hik si Spencer at ang mga nurse sa kanyang sinabi, habang si Robbie naman ay namula ang mukha. Kailangan ko ng gatas sa umaga, ngunit hindi ko kailangan ng bote. Kailangan ko ng bote, nakapout na sabi ni Ellie. Kung tutuusin hindi naman ako big boy. Ang matandang Mr. Noct ay humagalpak ng tawa sa narinig na iyon, at ang silid ay napuno kaagad ng tawa ng bawat nasa hustong gulang na naruroon. Ang tensyon sa hangin ay matagal na nawala, napalitan ng isang magaan na kalooban. Napangiti si Spencer habang pinagmamasdan ng matandang Mr. Noct na tumatawa. Kailan ang huling pagkakataon na nagkaroon siya ng ganito kasigla na tumawa? Malamang mga 20 taon na ang nakalipas. Si Zachary ay katulad ng 3 bata noong bata pa siya, ngunit nagbago ang lahat pagkatapos niya maging 6 na taon.
Ang matandang Mr. Knock sa paanuman ay nakatagpo ng ilang pagkakahawig ng mga mas simpleng panahong iyon kapag siya ay nakikipag-ugnayan kasama ang mga bata. Naisip ni Spencer na maaaring ang tadhana ang nasa likod nito. Ang matandang Mr. Knock ay umalis lamang matapos ang tatlong bata ay nakatulog para sa gabi, at ginawa niya ito na ituro upang paalalahanan si Mr. Hooters na pangalagaan sila sa abot ng kanyang kakayahan at ng kanyang koponan. Hindi niya sila mga apo, gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa pagtrato sa kanila ng ganoon. Hindi niya kayang hayaang may mangyari sa tatlong mahahalagang bata na iyon. Matamang tumango si Mr. Hooters habang nagsasalita, "Oo Mr. Knock, ako mismo ang aasikaso sa bagay na iyon." Nakatulog si Ellie pagkaalis ng matanda, at sinamantala ni Robbie ang pagkakataong ito na umakyat sa kanyang higaan at marahan na tinapik sa balikat ang nurse na nag-aalaga sa kanila. "Sorry miss, pwede ko bang hiramin sa'yo ang telepono?" "Siyempre," sabi nung nurse sabay abot ng phone niya. Sa takot na baka magising ang kanyang mga kapatid, nagtago siya sa banyo at dinial ang numero ni Mrs. Berry. Tanging tunog ng isang robotic voice na nagsasabi sa kanya na naka-off ang telepono ni Mrs. Berry. Bumantong hininga, tinawagan niya ang kanyang ina, ngunit walang sumasagot sa telepono. Bumilis ang tibok ng puso ni Robbie. May business trip na naman ba si Mommy? Bakit hindi pa siya umuwi? Baka siya ay ayaw lang sumagot ng tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Nagpa siya si Robbie na magpadala ng mensahe sa kanyang ina. "Mommy, ako si Robbie. Mangyaring tawagan ang numerong ito kapag ikaw ay nakita ang mensaheng ito." Ibinalik niya ang telepono sa nurse pagkatapos. "Hindi sinasagot ng mommy ko ang mga tawag ko, baka busy siya ngayon din. Naisip ko na hindi niya kukunin kung hindi pamilyar na numero iyon kaya nagpadala ako ng mensahe na nagsasabi sa kanya na tumawag ulit kapag nakita niya ito. Maaari mo bang ipaalam sa akin kapag tumawag siya pabalik?" "Sure, no worries," sabi ng nurse na tumango. "Dapat kang matulog ngayon." "Salamat," sabi ni Robbie habang dinadamdam siya ng pagod. Napabalikwas siya sa kanyang higaan at humiga at naghanda ng matulog nang tumama ang ulo niya sa unan. Agad namang sumunod ang nurse. Samantala sa Happy Avenue, tinawag ni Zachary si Charlotte ngunit hindi ito pinansin tulad ng tawag ni Robbie. Kumunot ang noo niya bilang pag-aalala. Sa halip na tawagan siya sa ibang pagkakataon nagpa siyang tawagan si Reyna sa halip upang hingin ang numero ng unit ni Charlotte. Binanggit din ni Reyna ang karamdaman ni Mrs. Berry at hindi umimik na lang si Zachary bilang tugon. Ipinarode niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at umakyat sa pader para pumasok sa block ni Charlotte. Nakalock ang pinto sa apartment ni Charlotte at walang sumagot nang sinubukan niyang kumatok ng ilang beses. Bumantong hininga siya at kumuha ng card para makalagpas sa lock bago palihim na pumasok sa apartment. Ganun pa man kahit papaano ay nagawa pa rin niyang gisingin si Fifi at sinimulan niyang ipakpak ang mga pakpak niya. "Masamang lalaki, masamang tao, tumahimik ka," sigaw ni Zachary. Binawi ni Fifi ang kanyang leeg na parang takot na pagong, at bumulong. Mommy, may masamang tao dito." Umiling si Zachary at lumagpas sa kanyang hola upang hanapin ang silid ni Charlotte para lamang manlamig sa gulat nang makita niya ang tanawin sa harap niya. Si Charlotte ay nasa sahig, basang-basa mula ulo hanggang paa, at nahimatay na mapotla. "Ang tanga," ungol ni Zachary habang binuhat siya ng bridal style at nagmamadaling lumabas ng front door. Mommy, tawag ni Fifi na lumabas sa kanyang kulungan para sundan si Zachary palabas. Pumasok si Zachary sa elevator kasama si Charlotte sa kanyang mga braso at sinundan sila ni Fifi. Sa halip na walang humpay na tumitilig tulad ng dati, nanatili siyang tahimik at marahang hinaplos ang buhok ni Charlotte habang sinusubukan niyang gisingin ang kanyang may-ari. Nag-roll eyes si Zachary at hindi pinansin si Fifi. Anong pipi na ibon? Sinundan siya ni Fifi hanggang sa kanyang sasakyan, ang huni ng kaba habang nasa daan at nanatiling nakakulong sa dibdib ni Charlotte. Pinaandar ni Zachary ang sasakyan gamit ang isang kamay at tinawagan si Reyna gamit ang kabilang kamay niya at sinabihan siyang maghintay sa labas ng ospital. "Oo sir," sagot ni Reyna.
Pagkatapos niyang ibaba ang tawag nagsimula niyang binilisan at nagnakaw ng nag-aalalang mga tingin sa hindi gumagalaw na katawan ni Charlotte. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa hindi niya sinasadyang pananakit sa kanya, ngunit hindi niya napigilan ang galit sa kanyang dibdib na sumiklab. Bakit ang tanggang babaeng ito ay inilagay ang sarili sa panganib para lang maprotektahan si Michael? Akala ba niya na mas mahalaga siya kaysa sa sarili niyang buhay? Mamamatay na sana siya kung hindi ako pumasok para iligtas siya ngayon lang. Napahawak siya sa manibela at naningkit ang kanyang mga mata. "Mommy, I'm scared, I'm scared." Umuungol si Fifi, na pumulupot sa tagiliran ni Charlotte, at nanginginig sa takot. "Tumahimik ka," sigaw ni Zachary. "Blubber some more and I'll pull out all your feathers." Bilang tugon, nagtago si Fifi sa likod ng buhok ni Charlotte at nagsimulang humikbi. Hindi nagtagal, dumating sila sa ospital ni Reyna, at naghihintay na siya sa pasukan kasama ang kanyang team. Nang bumaba si Zachary sa kotse habang karga si Charlotte, sumugod ang grupo ng mga paramedic upang ilipat siya sa isang stretcher. Habang tinutulak nila si Charlotte sa ospital, sinundan sila ni Zachary at nagtanong, ano ang nangyayari sa kanya? Bakit siya nawalan ng malay? May iba pa bang mali sa kanya? Nakagawa ako ng masusing pagsusuri sa kanya, at makukumpirma kung maayos siya, sabi ni Reyna. Gayunpaman, maraming pinagdaanan si Miss Wynne sa nakalipas na ilang buwan, at hindi siya nakapagpahinga ng maayos at makabawi mula sa unang trauma. Ngayong may sakit si Mrs. Berry, hindi rin naging maganda ang kanyang kalooban, na maaaring lalong nagpaantala sa kanyang paggaling. Bigyan mo lang siya ng isa pang check-up at alagaan siya pabalik sa kalusugan. Oo sir, itinulak ng mga paramedic si Charlotte sa isang silid sa kanyang stretcher para sa inspection ni Reyna. Tumayo si Zachary sa labas ng kwarto at nag-aalalang naghihintay habang paikot-ikot si Fifi. Hindi nagtagal na pagod siya, at nagsimulang sumakit ang mga pakpak. Damapo siya sa balikat ni Zachary, para lamang makatanggap ng malamig na tingin mula sa kanya. Nanginginig si Fifi at tinakpan ng kanyang mga pakpak ang kanyang mukha, ngunit hindi siya kumibo para lumipad. Naisip ni Zachary na tinanggap niya ito sa pamilya dahil nailigtas niya si Charlotte sa ilang mga okasyon. Nagpatuloy ang tingin ni Zachary kay Fifi, ngunit hindi niya ito sinubukang itaboy. Kung tutuusin, si Fifi ang alagang hayop ni Charlotte, at kung mawawala si Fifi, hinding-hindi na makakabuo si Charlotte sa kanyang pagbawi. Kahit ano, magpapalit na lang ako ng suit na ito mamaya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang isipin kung paano tumae si Fifi sa kanyang damit sa unang pagkikita nila, kaya't lumingon siya at binalaan, huwag kang maglakas loob na tumae muli sa aking damit. I'm scared, I'm scared. Ulit ni Fifi na parang sirang recorder. Sumilip siya mula sa likod ng kanyang pakpak at mga balahibo, para lamang tumili sa takot nang makita ang kanyang pagniwi. Habang siya ay tumatalon sa takot, isang sariwang dumi ng tae ang bumaba sa tela ng kanyang suit, na nagmantsa sa kanyang balikat ang isang kulay na berde. Ang mukha ni Zachary ay naging kasing berde ng tae habang nakakuyom ang kanyang mga kamao sa galit. Mukhang pareho silang tanga. Kahit ano, I'll spare her for that stupid woman's sake. Tinanggal niya ang kanyang blazer sa kanyang katawan at itinakip ito sa kalapit na upuan, yumuko siya at binuhat si Fifi mula sa sahig. Bad guy, bad guy. Mommy, mommy, Fifi's scared, Fifi's scared. Kumaway si Fifi, at ipinapakpak ang kanyang mga pakpak at hinahalikan ang kamay ni Zachary sa pagtatangkang makatakas. Hindi na pinansin ni Zachary si Fifi at isinilid si Fifi sa bulsa ng blazer niya. Tinutok niya ang isang daliri sa mukha ni Fifi at umungol, manatili ka rito at huwag kang gagalaw kung hindi. Naiwan si Fifi na walang pagpipilian kundi ang tumigil at huminto, at dahan-dahan siyang tumango na may kasamang nakakatakot na panginginig. Hamalakhak si Reyna mula sa kanyang kinatatayuan sa pinto, ngunit napawi niya ang kanyang ngiti sa kanyang mukha sa sandaling siya mapansin ang malamig na titig ni Zachary. Ahem, Mr. Knock, medyo mahina si Miss Wynne, at nahimete siya dahil sa sobrang pagkabalisa, ngunit sigurado ako na she'll wake up soon, ulat ni Reyna.
Sobrang pagkabalisa. Tanong ni Zachary na nakakunot ang noo. Dahil ba ito sa sakit ni Mrs. Berry? Isang kakaibang selos ang bumalot sa kanyang puso. I bet mas close siya kay Mrs. Berry kaysa sa akin. Oo, baka napagod siya, sabi ni Reyna. Kailangan niyang alagaan si Mrs. Berry at ang kanyang 3 anak habang inaalagaan ang sarili niyang mga pinsala na talagang mahirap. Anong nangyari kay Mrs. Berry? Tanong ni Zachary. Siya ay na-diagnose na may mild stroke kaya kailangan niya ng oras upang makabawi, sabi ni Reyna. Idirekta ang lahat ng atensyon sa kanya at kumuha ng mga espesyalista mula sa ibang bansa kung kinakailangan, utos ni Zachary. Of course Mr. Knock, nakangiting sabi ni Reyna. I didn't expect you to be so caring towards Miss Wintz at sa kanyang mga mahal din. I'm just being compassionate you know, malamig na sabi ni Zachary. Bagaman, naririnig ni Reyna ang kakulangan ng tiwala sa boses niya. Tinakpan niya ang kanyang bibig at nagpakawala ng maliit na tawa. Alagaan mo rin ang ibon, sabi ni Zachary sabay turo kay Fifi. Pagkatapos nun pumasok na siya sa ward. Ang mga paramedic ay nasa kalagitnaan ng pagpupuna sa katawan ni Charlotte gamit ang isang basang tela, at sila ay agad na binitawan ang lahat para yumuko kay Zachary sa pagpasok niya. Sinenyasan sila ni Zachary na magpahinga bago umupo sa tabi ng kama ni Charlotte at tinitigan ang mukha nito. Bakit siya nagkakasakit at nasasaktan ng madalas? Ganun ba talaga siya kamasakitin? Paano kung ako ang dahilan ng lahat ng paghihirap niya? Nang lumabas ang mga paramedic sa silid sa pamamagitan ng pinto, sinamantala ni Fifi ang pagkakataong sumabog sa silid. Dama pa siya sa ulo ni Charlotte at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Mommy, Mommy, tumahimik ka, sigaw ni Zachary. Nahihiya siyang sinulyapan ni Fifi at tumigil sa pag-irap. Sa halip ibinaon niya ang sarili sa kay Charlotte na kumot at hinaplos ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga pakpak ng malambing. Naramdaman ni Zachary na may namumuong bukol sa kanyang lalamunan. Ang ibong iyon ay maaaring pipi ngunit siya ay talagang tapat. Naalala niya kung paano sumugod si Fifi upang iligtas si Charlotte noong huling beses na inatake siya, at kung paano siya nasaktan ang pakpak mula sa pangyayaring iyon ay hindi pa gumagaling. Lumingon siya sa isang paramedic na nakatayo sa malapit at sinabing, "Dalhan mo ako ng pagkain ng loro." "Oo sir." Maya-maya ay bumalik ang paramedic na may dalang isang bag ng parrot food at nagpatuloy si Zachary sa pagbuhos sa kanyang kamay at inalok sila kay Fifi. Saglit na nag-alinlangan si Fifi bago kumaway sa kamay niya at tinulungan ang sarili sa pagkain. Gutom na talaga si Fifi dahil pinakain lang ni Charlotte ang loro ng kaunting pagkain bago siya tumawag sa telepono ng gabing iyon. Nanatili si Fifi pagkatapos noon kahit na nabigo si Charlotte na lumabas sa kanyang silid pagkatapos ng mahabang panahon. Namalaya na lang ni Fifi na may nangyari kay Charlotte nang dumating si Zachary na parang magnanakaw. Mr. Knock tawag ni Reyna na papasok na may bitbit na basket ng alak at mga pastry. Pinadala lang ito ni Ben ngayon. Tumango si Zachary bilang tugon, at sinenyasan siyang lumabas ng silid na ginawa niya ng bahagyang yumuko sa kanyang ulo. Sa labas nagbabantay si Ben kasama ang ilang bodyguards. Nag-alala siya nang mag-isa siyang magmaneho ngunit wala siyang nagawa para pigilan siya. Nang tawagan siya ni Reyna at ipaalam sa kanya ang tungkol sa kinaroroonan ni Zachary, nagpasya siyang dalhan si Zachary ng karaniwang hapunan ng alak at pastry sa ospital, upang matiyak na hindi siya magugutom sa gabi. Matapos maihatid ang pagkain at alak, nakahanap siya ng pwesto sa labas ng ward, at matiyagang naghintay para kay Zachary na mga order. Samantala pinagmamasdan ni Zachary si Fifi na tumutusok sa mga pellets ng pagkain sa kanyang kamay, habang humihigop ng kanyang alak, at lumambot ang kanyang tingin habang lumilipas ang oras. Ang cute niya. Hindi nagtagal natapos ni Fifi ang lahat ng pagkain sa kanyang kamay, at nagsimulang ipakpak ang kanyang mga pakpak na nagmamakaawa. Tubig, tubig. Siya ay tahimik na huni. Ang sakam na ibon. Saway ni Zachary at inalok siya ng alak sa baso niya. Uminom ka. Ito ang pinakamataas na kalidad ng alak. Kabanata 320. Desperado para sa uhaw,
isinawsaw ni Fifi ang kanyang tuko sa wine glass, at gutom na ininom ang alak. Ngumisi si Zachary. Ikaw na sakam na ibon. Hindi ko pa ito na ibahagi kay Ben dati. Pagkatapos ng ilang higop ng alkohol, dumighay ng malakas si Fifi at bumagsak sa tabi ng kama ni Charlotte, bago nahulog sa isang lasing na antok. Kinuha ni Zachary ang kanyang sarili ng isang sariwang wine glass at tinulungan ang kanyang sarili sa isa pang 2 baso ng alak bago naglakad para panuurin si Charlotte na natutulog. Ang kanyang mapotla na mukha ay parang kutsilyo sa pinakasensitibong kaibuturan ng kanyang puso, at sinabi niya sa kanyang sarili na panatilihin ang kanyang sarili sa temper from now on. I can't afford to hurt her again. Nakasandal at nagtanim ng magaang halik sa noo ni Charlotte, tumayo siya at naglakad papunta sa sofa para matulog magdamag. Samantala, kumatok si Reyna sa pintuan ng ward, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Anong nangyayari? Tanong ni Ben. Na-ospital si Mrs. Berry at ngayon ay may sakit din si Miss Wind. Ano ang mangyayari sa 3 bata? Nakasimangot na tanong ni Reyna. Gusto kong tanungin si Mr. Knock kung may ipapadala siya para alagaan sila ngunit siya ay natutulog. Well, wala akong masabi tungkol sa isyong ito, nag-aalangan na sabi ni Ben. Kung wala ang mga utos ni Zachary, wala siyang karapatang kumilos sa kanyang sariling kagustuhan. Kung tutuusin, ang 3 batang iyon ay hindi kay Zachary, at ang huling bagay na gusto ni Ben ay ang makuha si Zachary ang kanyang nerbiyos. Gayunpaman, nagkaroon ng nakakainis na pakiramdam na kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad para sa kaligtasan ng mga bata. Hindi bale tingnan na lang natin, sabi ni Reyna. Ako ang sisisihin kung humingi si Mr. Knock ng paliwanag mamaya. Salamat, sabi ni Ben, at tinapik ang kanyang balikat. Gayunpaman, nang dumating si Reyna sa apartment ni Charlotte kasama ang 2 pediatrician, wala na ang mga bata at hindi sila matagpuan. Dahil sa gulat, si Reyna ay nagmadaling bumalik sa ospital upang iulat ang sitwasyon kay Zachary, ngunit natagpuan pa rin siya na natutulog. Nag-alinlangan si Ben nang marinig niya ang kwento ni Reyna. Iniwan ba ni Miss Wind ang mga bata sa iba? Sila ba ay kasama ang mga Brown? Kung sila nga, mas mabuting manahimik na lang tungkol dito. Totoo yun, sabi ni Reyna, na ibinaba ang kanyang ulo sa pagkabalisa. Kakausapin ba natin si Miss Wind pagkagising niya sa umaga? Oo, maganda iyan. Kinaumagahan, biglang nagising si Charlotte mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog habang sumisigaw, hindi. Ang mga anak ko. Lumapit si Zachary at hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Ligtas ka, huwag kang mataranta. Nanlaki ang mga mata ni Charlotte, at halos umatras si Zachary matapos makita kung gaano kalaki ang takot doon nasa kanyang mga mata. Mga anak ko, mga anak ko. Siya sumigaw, at nagpupumiglas sa pagsisikap. Anong mali? Tanong ni Zachary na nakakunot ang noo. Wala na ang mga anak ko, umiiyak na sabi ni Charlotte, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Tulungan mo ako Zachary, ang mga anak ko wala na. Alam ni Zachary na wala siyang obligasyon na tumulong dahil ang mga bata ay kabilang sa pamilyang Brown, ngunit siya ay hindi maiwasang maawa sa kanya. Nang makitang nag-aalangan siya, mas lalo lang nabalisa si Charlotte. Tulungan mo ako. Nagmakaawa siya, at si Zachary ang huling pag-asa niya. Ngumisi si Zachary at tumalikod. Ben. Agad na pumasok si Ben. Yes Mr. Knock. Pumunta ka at, bakit mo ako pinipigilan? Papasukin mo ako. May biglang tumunog na boses, at pinutol si Zachary. Si Michael Brown iyon, at ang boses niya ang nagpalamig sa puso ni Zachary. Ang lohikal na bahagi ng kanyang pag-iisip ay pumalit, at hinilan niya ang kanyang kamay. Hindi ko sila anak. Ako ay hindi kita kailangang tulungan. Ikaw, nauutol na sabi ni Charlotte, nagulat na nakatingin sa kanya. Anong kalokohan ang sinabi mo? Mga anak mo sila, for goodness sake. Pagsisisihan mong hindi mo sila tinulungan.